former Congressman Nery na kung umabot ng 4 months yung kay Corona dahil maraming issues na discuss. Pero kasi ito, sir, pangalawang impeachment complaint to. Yung una, marami ring articles. Saka yung una, 4 na grounds yata yung ginamit. Eh, pagsasamahin yun, hindi kaya matagalan din? Sige. Alam nyo, hindi natin alam kung anong magiging aksyon ng Kamara dito sa mga complaints, no? Normally yan, maraming complaints, pwedeng i-refer yan sa Justice Committee. At doon mangyayari yung determination ng form and substance and consolidation of the complaints. No? And it will be up to the House kung ano yung mga pinakamalalakas na mga grounds at mga kaso na isasampan nila bilang articles of impeachment. Pero, no, meron din naman kasing fast track na hindi na dumadaan sa Justice Committee at pag meron ng 1/3 na boto ng kabuuang membro ng mababang kapulungan, diretso na yon. No? Ngayon, kung ano yung complaint na didiretso sa Senado, kung makakuha ng 1/3 vote, hindi natin alam. Pero kami naman, kumpiyansa kami na itong sinafile natin, simple, direct to the point, matibay ang ebidensya, tingin natin pinakamalakas na ground, sana po ito yung masuportahan ng mga miyembro ng mababang kapulungan. Sir, you mentioned about yun nga, may fast track, no? Pwede na magpasa ng resolution na direkta po sa plenaryo, 1/3 ng boto ng 307 Kongs papunta na agad sa Senado. Pero paano na nga yun? Eh, si PBBM na po nagsabi na nawagan sa House leadership. Na isang tabi nyo na muna any efforts na patalsikin itong si VP Sara. Paano tayo makakakuha, ma'am, Kong, ng boto sa plenaryo? And even itong pangharap nga sana na i-fast track to dahil wala na tayong oras. Thank you, Marian, sa tanong. No? Actually, nasagot na natin yan. Sabi ko nga, no interference. Legislation and executive are two different branches, no, of government. At terp natin ito, no, terp namin ito sa Kongreso, itong proseso na ito. Well, we respect yung sinasabi ni President. Pero syempre, hindi yun ang magiging dahilan ng namin, ba, sa Makabayan at ilang mga miyembro ng Kongreso na mapigilan itong proseso. Ito lang talaga yung democratic legal process na gagawin natin na talagang magpapa-impeach sa isang tingin natin unfit na vice presidente. Kaya kaya hindi tayo apektado doon. No, ang Makabayan hindi pa tayo apektado doon. Kaya nga ito ini-endorse natin at tinutuloy natin yung. Siguro, Marian, yung issue dyan ay nananawagan kami dito sa aming mga colleagues, mga kasamahan namin dito sa Kongreso. Tama yun to vote in conscience, diba? Hindi naman kailangan na may dikta o kung ano man. Ang sinasabi natin dito, separation of powers tayo, dapat tumindig ang Kongreso sang-ayon sa tama, no, na posisyon dito sa usapin na ito. Just short lang. Hanggang sa Senado, sila din po ay mga ngalampag. So, hindi na lang ho kay BBM kung gagaling yung mga text sa congressman. Yung mga complainants magte-text din po sa congressman na ituloy yung impeachment. So okay na po siguro. Hingi kami ng paumanhin kasi kailangan po namin tapusin yung pagpirma. No, marami-rami pong bilang po yung pipirma pa. Tapos pupunta po kami sa North Lounge Extension. North Lounge Extension. So by 2 p.m. po, nasa North Lounge Extension po kami. Doon po gagawin ang actual filing at pagsumpa sa harap ng SecGen para ma-verify po yung complaint. So, mabilis lang po na, ayan na. Impeach Sara now! 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 Impeach Sara now!